Isaksak mo sa baga mo tong bulok mong bahay. Bagay na bagay ka rito. Tutal kasing tanda mo naman to eh. Tingin mo talagang gusto kong tumira dito? Paalamunin ka lang naman ng mga anak mo eh. Tarantadong matandang to. Pagmamalaki mo pa tong bahay mong bulok. Ayusin mo ang pananalita mo. Apo lang kita. Pinalaki ba kitang ganyan? Yan lang ba ang natutunan mo dyan sa mga bago mong barkada? Lumalala ka na, Joseph. Pinagsasabihan kita para sa ikabubuti ng buhay mo at hindi yun para sa akin. Gusto mo ba talagang mapariwara ang buhay mo? Malaki ka na. Dapat ay alam mo ng tama at mali. Saan ka na lang pupulutin kapag wala na ako? Mag-isip ka naman. Ako na lang ang nag-aalaga sa'yo. Babastusin mo pa ako ng ganito. Sinabi ko bang alagaan mo ako? Hindi ba ikaw lang naman na nagpupumilit pa rin dito ako tumira? Ano ba inaasahan mo sa akin? Makapagtrabaho ako at maging maayos na tao? Bakit? Tingin mo naman sa'yo mapupunta ang kikitain ko? Mukha ka lang naman pera eh. Meron ka pang nalalaman para sa ikabubuti ko. Alam ko naman gusto mo lang suportahan kita eh. Bakit? Kulang na ba ang pinapadala sa'yo ng mga anak mo? Sige, kung ganyan pala ang iniisip mo, sumama ka na sa tatay mo sa kahit na sino pa ang gusto mo. Baliwala rin naman pala ako sa'yo. Huwag kang uuwi dito para isisi sa akin ang mga maling desisyon mo sa buhay. Binuhay kita, inalagaan, at pagkatapos, ganyan lang ang isusukli mo sa akin. Sige, tignan natin kung totoong kaya mo ang sarili mo. Bilang isang lola, masakit makitang ang batang inalagaan mo ay naging bastos na rin sa'yo. Ganon kasi ang apo ni Corazon. Walang ibang ginawa kundi ang bigyan siya ng sama ng loob. Pero dahil din sa ganong pag-uugali, daranasin nito ang isang parusa gamit ang itim na kapangyarihan. Magagawa pa kayang mamulat ang mata sa kamalian o sadyang pagsisisihan na lang ang lahat? Nasaan na naman po ang apo ninyo? Hinayaan niyo na naman ba sa lakwatsahan? Tapos kayong nahihirapan dito? Parang lahat na lang kayong gumagawa. Hayaan mo na, anak. Minsan lang naman lumabas ang pamangkin mo. Minsan? Sa tuwing pumupunta ako rito, wala siya. Ang sabi ko naman po kasi sa inyo, sa amin na lang kayo. Ayos lang naman sa mister ko. May kwarto na nga po kayo sa amin eh. Sino na lang ang mag-aalaga sa pamangkin mo kapag umalis ako? Ma, 23 na yan no? Kaya niyang sarili niya. Isipin mo naman pong sarili mo, matanda ka na. Mga bata pa po ang apo ninyo sa akin. Yun na lang po ang pagkaabalahan ninyo kung naghahanap kayo ng aalagaan. Ayan ka na naman. Yung pamangkin mo walang magulang na nag-aalaga. Naghahanap lang ng atensyon yun sa papa niya, kaya ganon. Hayaan mo na. Alam mo namang mga kabataan ngayon. Hanggang kailan niyo po ba ikakatwiran niyan, ma? Sige nga. Alam naman po natin matagal lang sumuko si kuya sa kanya. Hindi na nga siya pinupuntahan dahil puro sakit lang sa ulong ibinibigay. Kung binatilyo pa po yung apo ninyo, maiintindihan ko namang ginagawa niya. Kaso naman kasi ma, kung tutuusin, pwede na siya magpamilya. Ikaw lang pong nag-iisip na bata pa yun Intindihin na lang natin. Pasasaan ba at maiisip niya rin ang mga mali niya? Kung basta ko na lang iiwanan yun, baka lalong mapariwara ang buhay ng pamangkin mo. Ako na nga lang ang pinakikinggan niya. Pinakikinggan ka nga ba? Parang hindi naman ma. Wala ka bang trabaho ngayon? Iniiba nyo na naman po ang usapan ha. Mula't mula, lagi nyo nalang pinagtatakpan yung apo mo. Tandaan mo ma, matanda ka na at nasa edad na rin ang apo ninyo. Kahit anong oras, pwede na yan mag-asawa. Ikaw lang din ang maiiwan dito. Wag naman. Wala pang ang makuhang trabaho ang pamangkin mo. Ano na lang ang ipakakain niya sa magiging pamilya niya. Hindi ko namang kakayanin na sustentuhan pa sila. Bakit mo kasi ikaw rin ang magsusustento kung sakali man?
Ay, ang hirap niyo pong pakiusapan. Bahala na nga kayo ng apo mo na mag-usap. Sana magbago na yung apo mo. Nai-stress ako sa inyo, ha? Puntahan ko na lang po kayo kapag may bakanteng oras ulit ako. Ay, nga po pala. Hinahanap kayo ng mga apo nyo. Sabihin nyo na lang po sa akin kung kailan kayo pupunta para mapasundo ko po kayo. 2 taon pa lang si Joseph nung inalagaan na siya ng kanyang lola. Iniwan kasi ito ng kanyang ama. Hindi na nakatapos ng pag-aaral si Joseph dahil sa barkada at madalas pa itong umuwi ng lasing. Minsan pa nga ay tumatambay ang barkada ng binata sa bahay nila, kahit na ayaw ng kanyang lola. Pero wala namang magawa ang matanda kundi hayaan ng apo. Yun ang madalas na problema nila ng kanyang mga anak, ang pagpapabaya kay Joseph na sumuway sa mga utos niya. Nung gabi ring yun, nakita niya si Joseph na nagkakalkal. Oo, anong oras ka na naman umuwi? Matulog na nga kayo. Sisimulan mo na naman ako dyan sa sermon mo eh. Saan ka ba talaga nagpupunta? Ano ba pinagkakaabalahan mo? Sinabi mo sa akin na maghahanap ka ng trabaho. Pero hanggang ngayon, ay wala pa rin. Aba, 5 taon ka ng tambay. Ayaw mo mag-aral. Ayaw mo rin magtrabaho. Kaya ka napapansin ng mga tita mo dahil sa mga kalokohan mo. Ano, nagpunta na naman yung pakialamero mo anak. Bakit ba pinapahanap niyo pa ako ng trabaho? May nakukuha naman kayong pensyon ah. Kasya naman yun sa pang-araw-araw natin. Kailangan mong maghanap ng trabaho. Hindi pang habang buhay ay kaya kitang sustentuhan. Ay, hindi po pwedeng nakaasa ka lang sa akin. Malaki ka na, Joseph. Dapat alam mong tumayo sa sarili mong mga paa. Tingin mo ba'y mabubuhay ka riyan sa pagtambay-tambay mo sa labasan? Tsaka alam mo namang may iniinom na rin akong mga gamot. Kulang nang nakukuha akong pensyon sa dami ng gastusin natin. Baka nga, hindi na tayo makakain ng tama sa oras sa mga susunod na mga araw eh. Tingin mo ba, makapagbibigay pa ako sa'yo ng pera kapag nangailangan ka? Eh di wag, problema ba yun? Mamatay na lang tayong mulat. O kung gusto nyo, iwanan nyo na rin ako. Kinuha mo lang naman ako dahil anak mo ang tatay ko, di ba? Tatay ko lang naman ang iniisip mo. Ayaw mong ipaampon ako dahil ayaw mong mapahiya ang anak mo. Ayaw mong pagchismisan siyang hindi niya ako kayang buhayin kahit totoo naman. Yan na naman bang pag-uusapan natin? Eh nagkita na naman ba kayo ng tatay mo? Sa tuwing nagkikita kayo ng tatay mo, lagi na lang mainit ang ulo mo. Lagi mo na lang binabanggit ang tatay mo na para bang ako ang may kasalanan sa'yo. Kung gusto mong kausapin ang masinsina ng tatay mo, sabihin mo na maayos. Ako kakausap sa kanya para sa'yo. Ano bang napag-usapan ninyo mag-ama? May kinalaman na naman ba sa mga kapatid mo? Chismosa ka talagang matanda ka. Hindi ko kapatid yung mga batang kasama ng anak mo. Anak yun ang babae niya. Lagi niya na lang nilalabas mga palamunin na yun. Tingin mo ba lalapitan ko siya? Baka nga magpanggap na naman siyang hindi ako kilala eh. Kasal sila ng tita mo. Kaya nagagalit sa iyong tatay mo dahil dyan sa bibig mo at kung paano mo kausapin ang asawa niya. Kilala ko si Jaime. Posibleng hindi ka nun pansinin. Baka hindi ka lang niya napansin o namukaan. Ang laki mo na kasi. Ang tagal na nung huli na makita ka niya. Kung gusto mo, puntahan natin sila para makausap mo na rin ang papa mo. Matutuwa yun. Ako, yan na naman kayo. Nagpapaasa lang kayo sa akin eh. Makatulog na nga. Masyado kang mapapel. Malis ka nga dyan. Doon na lang ako sa kwarto kaysa makita ko yung mukha mo. Hindi ko nagugustuhan yung pagsagot mo sa akin. Bumalik ka rito, Joseph! Imbis na huminto, nagsarado lang ng pinto ang binata. Isang umaga, maagang nagising ang matanda para mamili ng kanilang kakainin habang ang apo ay tulog pa rin sa kanyang kwarto. Pagka-uwi rin ni Corazon, agad itong nagluto ng kanilang pananghalian. Maya-maya pa, nakarinig siya ng katok. Mga kaibigan niyo ni Joseph pero nagsinungaling ang matanda na wala ron ang kanyang apo.
Pero sumigaw ang isang lalaki. Nung magising si Joseph ay naghiyawan sila na para bang matagal na silang hindi nagkita-kita. Palabas si Joseph noong hinarang siya ng kanyang lola. Saan na naman kayo pupunta ng mga barkada mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yong lumayo ka sa mga yan? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ano ba sa mga sinabi ko ang hindi mo naintindihan? Ano ba sa'yo kung kasama ko sila? Ayaw mo ba nun? Hindi nila ako dinadala sa kung saang lupalop na ayaw mo. Ayaw mo rin naman kaming dito tumambay, di ba? Kala mo lagi kami may gagawin masama eh. Noong nakaraang buwan lang, napabarangay na kayo dahil dyan sa pag-iinuman ninyo. Hindi ninyo kayang kontrole ang mga sarili ninyo kapag lasing kayo. Pero panay pa rin kayo ng inom. Ang gusto mo, matuwa ako na ganyan ka. Ha? Nag-aasal bata? Aba, mag-mature ka naman. Matanda na ako. Hindi na kita kayang alagaan pa. Sarili mo nga hindi mo maalagaan eh. Ako pang aalagaan mo. Tignan mo nga yung sarili mo. Kaya nahihiya ako kapag tinatanong ako kung kakilala ba kita eh. Maligo ka nga, amoy lupa ka na nga, mukha ka pan lupa. Buti pa yung mga magulang ng mga kaibigan ko eh. Laging maayos tignan. Matanda na ako, kaya kahit anong gawin ko, hindi na magbabago ang amoy ko. Ano bang inaasahan mo sa isang matanda? Kutis ng katulad sa inyo, nakapustura na para bang laging may okasyon. Magtrabaho ka na gumaan ang buhay natin. Uunahin ko pa bang makipagsabayan dyan sa mga magulang ng mga kaibigan mo? Ay para saan? Bakit hindi ikaw ang magtrabaho nang may naitutulong ka sa lipunan? Hindi yung puro ka lang dakdak ng dakdak dyan. Anong gusto mo sa akin ka paaasa? May mga anak ka naman, di ba? Bakit hindi ka dun sa mga yun manghingi ng panlamon at pamalit mo ng damit? Tumabi ka na nga dyan. Ikaw na lang kumain ng niluto mo. Baka kulang pa yun sa'yo eh. Doon na lang kami tatambay ng mga tropa ko sa bahay nila. Mas maganda pang nandun ako eh. May maayos akong nakakain. Kesa dyan sa gawa mong kanib baboy. Ilang beses ko bang sasabihin, huwag mong ginagadyan ang pagkain. Magpasalamat ka sa kung anumang pagkain ang nasa hapag. Kung ayaw mo ng luto ko, ay bakit hindi ikaw ang magluto dito? Pasalamat ka nga't nalulutuan pa kita, kahit na matanda ka na. Saan ka naman nakakita ng mga kasing edaran mong pinagsisilbihan pa rin? Oo na, umalis ka na dyan. Huwag mo na ako hintay mamaya ha. Basta uwi ako. Baka naman punta mo pa ako sa mga kaibigan ko, maya ka naman. Hindi na ako batang uhugin ha, para paghigpitan mo. Malamang paghihigpitan kita dahil nasa poder kita. Akong nag-alaga sa'yo. Ano gusto mo? Hayaan kita sa kung anong gawin mo riyan sa buhay mo. Buti sana kung nakikita kong tama ang mga desisyon mo sa buhay. Hindi kita pakikialaman. Dami mo sinasabi. Ang sabihin mo, gusto mo lang yung pakiramdam na may pinaghihigpitang kang tao. Feeling mo angat ka sa iba eh. Gusto mo kontrolado mo lahat. Ako ang pinag-iinitan mo, paano kasi hindi nakikinig yung mga anak mo? Yan ba ang pakiramdam mo? Pinaghihigpitan kita para kontrolin ka? Alam mo ba yung mga sinasabi mo, ha? Pinagsasabihan kita dahil mali na ang mga ginagawa mo. Yung pagsagot-sagot mo sa akin, tingin mo ba'y tama yan? Saan mo ba natutunan ang mga salitang lumalabas diyaan sa bunganga mo? Habang tumatagal, palala ka ng palala. Hindi kita pinalaking ganyan. Sa lumaki kung ganito sino ba may kasalanan? Di ba nasa poder mo ko? Ang aga-aga nakakapang-init ka ng dugo. Diyan ka na nga, nihintay na ako ng mga kaibigan ko. Sagabal ka masyado. Masyado ka ng bastos, Joseph, ha? Kung hindi mo kayang makinig ngayon, umuwi ka na maaga. Kung ayaw mo mag-eskandalo ako sa kung saang lupalop ka naroon. Tinatakot mo ba ako? Para naman makikita mo kung nasan ako. Gurang na to. Habang naglalakad sila palayo, dinig na dinig ni Corazon ang mga pangbabastos ng mga kaibigan ni Joseph sa kanya. Sinasabi nila na mukha siyang katulong, sawsawera at kung ano-ano pang masasakit na salita habang si Joseph ay sumasang-ayon naman. Ang bigat ng dibdib ni Corazon pero wala naman siyang magawa. Isang hapon,
Nakatulala lang si Corazon habang kumakain nang dumating ang kanyang anak. Ang aga nyo naman pong nagluto ng panggabihan ninyo. Ay, ikaw pala yan. Ang aga mo naman ata umuwi. Miyerkules pa lang Bakit nandito ka? Ma, Friday na po. Maagang uwian namin tuwing Biyernes, diba? Anong ulam nyo? Bakit malamig na to? Ay, kaninang tanghali pa kasi yan. Hindi ko na iniinit. Hindi po ba kayo kumain ng tanghalian kanina? Paano yung gamot ninyo? Nakainom na po ba kayo? Ano na naman po bang problema nyo at bakit hindi na naman kayo kumakain ng tama? Alam mo naman ang problema ko. Isang tao lang. Pero huwag ka mag-alala at nakainom naman na ako ng gamot kanina pa. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Ma. Ano ba bang gusto niyong gawin niyo sa sarili niyo? Magpapagutom kayo para dyan sa suwail mong apo? Isip ka ng isip sa apo mo pero siya, iniisip ka ba niya? Sinusubukan kong intindihin niya pamangkin mo kaso nakakapagod na rin. Ayoko man pero kung patuloy siya sa hindi pagrespeto niya sa akin baka sukuan ko na siya. Matanda na ako. Napapagod na ako mag-alaga at manuyo ng bata. Sabihin ko mang naiintindihan ko po kayo, malamang magsisinungaling po ako. Matagal niyo naman pong alam na hindi ko maintindihan ang pagiging martir ninyo More than 20 years na po ninyong inaalagaan si Joseph. 22 si Kuya nung iniwan niya sa inyo yung bata. 43 na siya ngayon. Kung tutuusin, pwede niyo naman po ibalik si Joseph sa nanay niya bago pa po siya umuwi sa probinsya Pero sa halip na ibalik sa nanay, kinampihan niyo pa po si Kuya. Kayo yung kumuha. Dahil sinasabi ninyo na walang kakayahan yung babae na magpalaki ng bata. Ang sabi naman niya sa akin, kapag nakaluwag-luwag na siya, kukunin na niya si Joseph. Kaso noong nakapangasawa ng mayaman, ayun na nga. Kahit dalawin ang anak, hindi na nagawa. Huwag na nating anuhin kung ano man ang nangyari sa nakaraan, Ma. Yung ngayon na lang. Hayaan niyo na po ang apo ninyong mabuhay sa sarili niyang paraan. Matanda na yun. Kaya walang natututunan sa buhay yun kung hindi niya kaya mag-isa, doon siya. Bumalik siya sa tatay niya. Kaso kung ganong ugali lang din naman ang hirap niyang pakisamahan. Ano gusto mong gawin ko? Palayasin siya. Saan siya magpupunta? Sa tatay niya nga po. Para naman madisiplina siya. O kung ayaw niya sa tatay niya, dito siya magstay. Okay lang, sige. O tapos kahit saan na po muna kayo. Para matutunan niyang mabuhay nang wala kayo. Kung tutuusin, mas bata pang ang edad ko nung nangupahan ako mag-isa at nagtrabaho sa malayo. Magkaiba naman kasi kayo. Opo nga po, sinasabi ko lang, Ma. Alam ko naman, naaalagaan ako ng tatay at nanay ko. Siya, ikaw lang nag-alaga. Nasabi niyo na yan noon. Ako na lang ang kakausap dyan sa apo mo. Baka sa akin makinig yun. Ilang araw ding hindi umuuwi sa bahay nila si Joseph. Nung magtanong ang matanda kung nasaan si Joseph, lagi nilang sinasabi na hindi nila alam. Walang nagtuturo kung saan ito makikita. Nakikiusap na nga si Corazon dahil nag-aalala na siya sa kanyang apo. Hanggang si Beatriz na lang mismo ang gumawa ng paraan para mahanap ang pamangkin. Ang sabi nila, ilang araw na raw silang hindi nagkikita-kita. Ay nako. Saan na kaya napunta ang batang yun? Baka kung ano nang nangyari sa kanya, Beatriz. Ay, pinagsabihan ko na kasing huwag magsasama doon sa mga basagolero na kaibigan Baka naman napag-edita na siya ng mga nakaaway nila nung nakaraan. Hindi naman siguro. Sabi nila, nung huling nakasama nila si Joseph, nung sinundo nila sa bahay. Alam niyo raw po yun. Nakaraang linggo pa yun. Basta daw po nung araw na yon. O tapos sumama daw pong makipag-inuman si Joseph sa mga kaibigan niya pang iba. Sinabihan ko naman ng mga kaibigan ni Joseph na kung makita siya, pauwiin na kasi nag-aalala na kayo. Pero gusto niya pa pong hanapin siya. Pwede ko naman po kayong samahan. Hindi na. Umuwi ka na at hinihintay ka na ng mga anak mo. Andun naman po si Mike. Saka pwede naman ako mag-absent sa trabaho bukas. Bago pa man magsalita ang matanda, sakto naman na dumating si Joseph.
Pulang-pula ito na halatang lasing na lasing. Saan ka galing? Bakit kailangan mo pa malaman? Di ba gusto mo lang naman makita kung buhay pa ako? Eto, kita mo naman, nakatayo ako sa harapan mo. Ano pa bang gusto mo? Joseph, ayusin mo yung pagsagot mo sa lola mo ha. Tinatanong ka ng maayos, hindi ba? Oh, nandito ka pala. Buti naman naisipan mong pumunta dito. Hindi ka ba abala sa mga anak at asawa mo? Kahit abala ako sa kanila, labas ka na doon. Intindihin mong sarili mo. Saan ka ba napupunta? Kung saan-saan na kami nagtanong para lang mahanap ka. May pakialam pa pala kayo sa akin? Eh yung tatay ko nga hindi naman nag-aalala sa akin, di ba? Hindi ko naman kasi sinabing nawawala ka. Paano na malalaman? Isipin mo naman sana ako dito sa bahay na nag-aalala sa'yo. Palagi ka na lang ganyan. Intindihin mo naman kami, hindi yung puro emosyon mo lang ang paiiralin mo. Kung galit ka sa tatay mo, sa kanya mo ibunton ang galit mo. Hindi yung pag-aalalahanin mo ko. Akong naghahagilap sa'yo, hindi ang tatay mo. Kung sa bagay, ano nga ba dapat kong asahan sa irresponsable mong anak? Hindi ko nga rin alam bakit pa ako naghihintay ng balita dyan sa anak mo. Kung ayaw niya na akong makita, di wag. Sige na, masyado ka ng lasing. Pumunta ka na sa kwarto mo. Mag-usap tayo kapag bumaba na yung tama mo. Huwag niyo na akong pagkabalaan. May mga kaibigan naman ako eh. Hindi ba gusto niyo lumayo na ako sa mga kaibigan ko? Yan, maging masaya na kayo. May mga nakilala na ako mga bagong kaibigan. Baka naman may sabihin pa kayo ha? Joseph, hindi ko kailangan maghanap ka ng bagong kaibigang dadalhin ka sa mas mabaluktot na landas. Ayusin mo naman, Apo. Iniisip lang kita. Basta maging maayos lang kayo ng mga kaibigan mo, wala akong problema. Hindi tunay na kaibigan yang mga yan kung dadalhin ka sa kasamaan. 5 araw kang nawala, Apo. Saan ka naman pumunta ng mga araw na yan? Sige nga, naiintindihan mo ba kung bakit hindi ko gusto ang mga kaibigan mo? Ha? Lasing kasi ko eh, hindi ko maintindihan eh. Akit na ako, bahala na kayo dyan. Hayaan mo na, Ma. Baka kung saan pa mapuntang usapan ninyo, alam mo naman yan kapag lasing. Kinabukasan, maaga pa lang gising na si Corazon. Nasa sala siya at naghihintay sa apo niyang magising. Kailangan niya kasi itong makausap. Maya-maya lang din, gumising na si Joseph. Ano bang ginagawa mo dyan? Nakaluto ka na ba? Nagugutom na ako. Hindi mo ako katulong, Joseph. Saan ka nagpunta? 5 araw kang nawala. Yan bang tinuturo ng mga bago mo kaibigan? Nagpalit ka ng kaibigan, pero mas malala. Wala ka bang makitang matino? Ay, buwisit naman. Ang aga-aga tapos ganyan na agad. Hindi mo man lang ako pagpahingahin. Pinauwi mo lang ba ako para sermonan? Tinatanong kita ng maayos, sagutin mo ako ng maayos. Nagpunta ako sa malayo para hindi mo ako makita. Gusto mo kasi lagi akong pagbawalan eh. Gusto ko matuto kang mabuhay sa sarili mo. Hindi kita pinagbabawalan dahil lang sa gusto ko. Ayan, 5 araw ako nawala. Ibig sabihin, kaya kong sarili ko. Ano pa bang gusto mo? Kung saan man ako napadpad, wala ka ng pakialam dun. Lola lang kita, di ba? Panindigan mo ang pagiging lola mo. Huwag ka masyado mapapil. Daig mo pa ang tatay ko sa paghihigpit mo ah. Tingin mo ba mapapalitan mo ang nanay ko sa ginagawa mo? Ako nagpapakain at sumusuporta sa'yo. Kaya wala kang karapatang questionin ako. Yung mga nauna mong kaibigan, mga basagulero, laklakero, mga walang ibang alam gawin kung hindi ang mamerwisyo ng iba. Ano itong bago? Drug addict. Kaya ganyan ang itsura mo. Ganun ba? Ayokong malalamang nakikihalubelo ka sa mga yon. Subukan mo sumama sa mga bago mong kaibigan. Nagulat na lang si Corazon nung itaob ng kanyang apo ang lamesa. Pinalibag pa ng binata ang hawak niyang gamit. Putya naman, lahat talaga pinapakailaman mo eh no? Sinong gusto mong kasama ko? Ikaw? Kayo?
Wala ba akong sariling buhay? Hindi lang kayo ang iikutan ng buhay ko. Lahat na lang bawal. Naghahanap kayo ng mabuting kaibigan? Wala nang santo sa panahon ngayon. Ano bang gusto mo mangyari sa akin? Maging mag-isa sa buhay, ha? Walang kaibigan gaya mo? Gusto mo ikaw lang lagi ang nasusunod eh. Ano bang pinagmamalaki mo sa akin? Itong bahay mo? Sige, basagin natin lahat to. Sirain natin to. Tumigil ka na! Ano, masaya ka ba? Binibigyan kita ng katuwaan, baka nabuboard ka na mag-isa dito eh. Mga buwisit kayo! Buwisit ka! Oo, lahat kayo mga buwisit! Alam ko na sinusulsulang ka na naman ng anak mo. Ayaw nun sa akin kasi naiinggit sa buhay ko. Sige, pagtulungan nyo lang akong lahat. Ang tanda mo na, hindi ka pa nag-iisip. Abay, tarantado ka, bata ka! Lahat ng gamit dito ay pinundar pa namin ng lolo mo. Hindi para sirain mo lang. Hindi pa ikaw ang nagpapakain sa akin para sagot-sagutin mo ako ng ganyan. At kahit na ikaw pang nagpipikay ng panggastos dito, wala ka pa rin karapatan na ganyanin ako. Nakakapagod kang alagaan at intindihin. Eh di wag mo akong intindihin. Sinabi ko ba na intindihin mo ako ha? Lintik na buhay to. Mas nakakasawa ng makasama ka. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Ilang taon kitang inalagaan, tapos ganito mo ako kakausapin? Binabastos mo ako palagi. Lagi mo ako minumura, sinisigawan. Hindi ka makausap na maayos. At tapos gayon, ayan, magbabasag ka ng mga gamit na hindi mo naman pinundar. Ano bang gusto mo, ha? Gusto ko? Gusto ko na mawala ka na. Ayaw na kitang makita. Wala ka naman naidulot na maganda sa buhay ko eh. Maghanap ka ng maayos sa trabaho. Makita lang kitang may nakakain at kaya mo ng buhayan ang sarili mo. Wala kang maririnig sa akin. Hindi kita pakikialaman. Dapat lang, makikita mo, hindi ako hihingi ng tulong sa'yo kahit kailan. Ilang araw rin ang lumipas na hindi binigyan ng sakit sa ulo ni Joseph ang kanyang lola. Maagang umuuwi at tila ba nagbago na. Halos naglalagi pa ito sa kanila at hindi nakikipagtalo sa lola. Isang hapong bumisita si Beatrice na nanghihiram ng alahas sa kanyang nanay para sa kasal na dadaluhan niya. Sakto nakaalis lang din ni Joseph. Sabi ko na ba sa'yo, nakunin mo na dito sa bahay, hindi ba? Para hindi ka nanghihiram palagi. Magugulo pa kasi ang mga bata sa bahay, ma. Mahirap magtabi ng gamit at lahat nilalaro ng mga apo mo. Okay na yon para naman madalaw din kita, di ba? Kailangan mo pala ng dahilan para puntahan ako dito. Ganun ba? Joke lang po. Hindi na kayo mabiro, ma? Teka, bakit wala po dito yung may emerald na bigay pa ni Lola? Ginagamit niyo po ba yon? Andyan lang lahat ng yun Kanina pa po ako naghahanap dito, ma. Wala po. Tsaka parang kumunti itong alahas ninyo. Kulang na po bang panggastos nyo? Nagsasanla po ba kayo? Baka hiniram lang ni ate. Bakit ko naman isasanla yan? Bigay ng tatay at lola mo yan. Wala ring hinihiram ang ate mo. Ikaw tsaka si Joseph lang naman ang nakaalam kung saan ko inilalagay yan. Wala po akong kinukuha. Nasaan si Joseph? Baka naman naglinis siya tapos na mali lang siya ng pinaglagyan. Agad nilang hinanap si Joseph sa mga kaibigan nito pero wala silang alam kung nasaan ang binata at kahit tawagan, hindi rin ito sumasagot. Sa pakikipag-usap nila sa isa sa mga kaibigan ni Joseph, nalaman nilang ang halos kalahati sa bagong kaibigan ni Joseph ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ilang beses na rin nilang inaawat at pinagsabihan si Joseph pero wala itong pinapakinggan. Sinumbong pa ng isang babae na nagpasama si Joseph na pumunta sa isang pawn shop sa kabilang barangay. Kinuha na lang muna ni Beatrice ang mga alahas bago pa maubos ni Joseph. Nung kinagabihan, naabutan ng binata ang dalawa na tila ba naghihintay sa kanya. Saan ka galing? Ano na naman problema mo? Umuwi na nga ako ng tama sa oras, may nasasabi ka pa rin? Ano na naman ba ngayon ang papansinin mo? Saan mo dinadala lahat ng perang ibinibigay ko sa'yo? Anong pera? Yung allowance ko? Wala pang 5,000 yun, saan ko naman dadalin?
Pamasay at pagkain ko palang kulang na yun. Ano nga asahan mo, makakaipon ako doon? Kaya ba ninanakawan mo na ako ngayon? Saan mo dinala ang mga alahas ko? Anong alahas? Wala akong pinapakialamang alahas mo ha. Baka yung anak mo. Kayong dalawa lang naman ang gumagamit nun. Ayaw mong umamin? At ako pang gagawin mong panangga dyan sa kalokohan mo? Saan mo dinadala ang perang pinagbentahan mo ng alahas? Hindi para sa pangsariling luho mo ang mga yon, ha? May pinaglalaanan kami nun. Kung hindi mo kayang pahalagahan ng mga gamit dito, huwag mong pakikialaman. Saan mo dinala ang gamit ni Mama? Oh, bakit nagagalit ka? Kung hindi ikaw, bakit ka defensive? Yan ang sagot mo? Tigilan mo nga ako dyan sa katwiran mo. Ilabas mo mga alahas na yon. Kung hindi mo kaya, kahit yung pera, ibigay mo kay Mama. Kami na magtutubos. Saan mo ba talaga dinadala ang perang nakukuha mo? Gaano ba kamahal ang pagkain mo? Nagda-drugs ka na ba? Kaya ba, kailangan mo palagi ng malaking pera? Investment yun. Isipin mo na lang pagkakakitaan. Bakit mo pa hanapin ang mga yun? Matanda ka na. Aanin mo pa yun. Bakit makikipag-date ka ba ulit? Mabuti pa nga may sanlana ng magamit naman ng ibang tao. Iniwan sa amin yun ng tatay ko. Wala kang karapatang magdesisyon kung saan mapupunta at sino ang gagamit. Anak ka lang ng kuya ko. Palamunin ng nanay ko. Nakikitira sa pamamahay na to. Hindi mo dapat pinakikialaman ng hindi iyo. Ganyan talaga ang tingin nyo sa akin no? Oo, dahil yun ka naman talaga. Pabigat ka lang sa nanay ko. Beatrice, anak, huminahon ka muna. Totoo naman, Ma. Ano bang pinagmamalaki ng apo mo? Yung mga adik niyang kaibigan? Wala ka nang makukuha sa akin. Ubus ko na yung pera. Nasaan na yung papel ng mga alahas? Ako nang tutubos. Wala kang silbi. Wala na rin, tinatapong ko. Hintayin mo na lang maremata. Baka makuha mo pa. Ano? Ganyan isasagot mo? Sumama ka sa akin sa pawn shop, ipaliwanag mo doon. Kailangan mo makuha yon. Sa ayaw ko anong magagawa mo? Ayaw mo? Sige, magkita tayo sa police station. Magnanakaw ka. Akala mo nagbibiro ako? Handa na si Beatrice na tumawag ng pulis. Kaibigan niya ang tatawagan niya para masigurado talaga na makukulong si Joseph, pero pinigilan siya ng ina. Kami na lang ang kakausap doon. Ibigay mo ng papel sa tita mo para mapuntahan namin. Wala na nga, bakit ko pa itatabi yun? Di ko nga alam paano nyo nalaman na nawawalan kayo. Ang tagal-tagal nyo nang hindi man lang sinisilip yung alahasan nyo. Ganun na ba kayo kagibit para hanapin yun? Hindi mo na kailangang malaman ang dahilan. Kailangan mong maibalik yon. Huwag mong hintaying ipadampot ka namin para maibalik lang ang alahas na yon. Padampot nyo! Ako pa tinakot nyo? Magsama kayo ng anak mo sugapa. Ano, kayo lang ang may karapatang makinabang sa pera nun? Dahil hindi sa'yo yon. Kaya ka ba naglalagi dito sa bahay dahil inuunti-unti mong bawasan ang alahas ko? Kung hindi ka nasa labasan, andito ka gumagawa ng katarantaduhan. Wala ka na bang magawang tama? Ha? Wala ka na bang ibibigay sa akin kung hindi ang sakit sa ulo? Ngayon, natututo ka na ring magnakaw? Buti nga at yun lang ay binibigay ko sa'yo Kung hindi ka na masaya, problema mo na yun. Anong gusto mo? Magpakaulirang apo ko? Ang kapal naman ng mukha nyo. Maya naman kayo. Hindi ka kilabutan sa sinasabi mo. Mas makapal yung mukha mo. Ganyan ka na ba talaga sumagot sa mama ko? Lola mo yan, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa nanay ko, hindi ka lalaki ng ganyan. Mama ko ang tumayong magulang mo matapos kang iwan ng lahat. Tapos ganyan ka lang magsalita sa kanya? Ang kapal ng mukha mo. Ikaw, Ma, bakit ka pumapayag na ganyanin ka lang ng apo mo? Kami ni Misan hindi ka namin sinagot ng pabalang Tapos papayag ka lang na mura-murahin itong walang hiyang to? Kung wala pala ako dito, mas matindi pa pala itong batugan mong apo? Ano bang pakialam mo? Hindi ba may sarili ka ng pamilya? Bakit hindi kaya yun ang unahin mo, no? Umalis ka na lang dito. Huwag mo akong sermonan dahil hindi kita pakikinggan. Kahit gaano ko katagal hindi umuwi, wala ka magagawa dahil bahay ko pa rin to. Nanay ko ang binabastos mo. Kaya mahiya ka naman dyan sa mga sinasabi mo. Kinupkup ka namin tapos ganyan mo lang sagutin ng lola mo. Tita mo pa rin ako, kaya may pakialam pa rin ako. Tita lang kita, kapatid ng tatay kong pabaya. Hanggang doon ka lang. Wala kang karapatan sa akin. Hindi ko naman kasalanan naging parte ka ng dugo ko Tingin mo naman gusto ko yun? Ikaw ba nagluwal sa akin?
Inalagaan mo lang ako ng ilang taon pero hindi kita magulang. Bantay lang kita. Tumigil ka na, Joseph! Mali-mali na yung lumalabas sa bibig mo. Ano ba problema mo? Wala ka ng ginagalang na tao sa pamamahay dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Wala ka na bang pinakikinggan, ha? Wala nang karapatang magsalita ang mga tao sa'yo. Naghahanap ka ng atensyon ng tatay mo? Ha? Matagal ka na kinalimutan nun eh. May sarili na siyang pamilya. Ni minsan, hindi ka rin naaalalang puntahan ng nanay mo dahil ayaw niyang balikan ang katulad mo. Tanggapin mo man o hindi, kami na lang ang nagtitiis sa'yo. Wala kaming karapatan? Sinong meron? Sinong dapat na magsuway sa'yo? Ha? Yung mga pabaya mong magulang? Tingin mo, sa amin ka mapupunta kung naging responsable sila, ha? Sa amin ka ba lalaki kung kinuha ka nila? Oo, hindi mo ako nanay. Hindi mo nanay ang nanay ko. Hindi kami ang nagluwal sa'yo, pero kami ang nag-alaga sa'yo. Ibaon mo yan sa utak mong makitid, kaya wala kang karapatang bastusin kami. Wala kang modo! Sana pinamigay niyo ako sa iba. Hindi ko kailangan ng awa niyo. Hindi ka na bata, Joseph. 23 ka na. Huwag ka na maging pabigat. Hindi ka maghanap ng trabaho mo. Ayaw mo rin naman mag-aral. Anong gusto mo, ha? Baka ang tumulad sa tatay ko. Di ba ganito rin naman siya? Hanggang ngayon paalamunin ng asawa niya. Kaya yun ang gagayahin mo? Nasaan ka ba talaga? Nasa tatay mo o nasa amin? Alam ko kulang ka sa aruga ng magulang mo, pero hindi kami nagkulang sa suway sa'yo. Pagkatapos ng lahat, maawa ka naman, kahit hindi na sa akin, kahit kay mama na lang. Walang ibang nagmahal sa'yo kundi ang lola mo lang. Yun naman pala hindi ikaw. Bakit nakikisali ka pa? Joseph, pinapaisip lang sa'yo ng tita mo ang mali mo. Kahit sa tita mo hindi ka nakikinig. Ang galing mong sumagot, pinagsasabihan ka niya na maayos. Kung hindi ka titido, huwag kang lalabas sa kwarto mo. Malaki na ako para dyan sa bawal-bawal nyo. Hindi nyo na ako pwedeng pagbawalan. Bata lang ang makikinig sa'yo. Alam mo na palang hindi ka na bata eh. Pero kung umasta ka, daig mo pang elementarya. Hirap makipag-usap sa inyo. Pinagtutulungan nyo lang ako eh. Alam nyo kasing wala akong magagawa kapag nagsabay na kayong dalawang magsalita. Kung inaayos mo ang buhay mo, wala kang maririnig sa amin ng tita mo. Wala kang ibang ibinibigay sa akin kundi ang sakit ng ulo. Ayaw mo kami intindihin? Sarili mo lang ang lagi mong iniisip. Takot kang iwan ka, pero ikaw mismo ang tumutulak palayo sa mga tao. Ikaw ang gumagawa ng dahilan para mapagod kami sa'yo. Napapagod na akong intindihin at pagsilbihan ka. Inaasikaso kita, pero parang baliwala lang sa'yong lahat ng yon. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa kapag nagpatuloy ka pa sa pag-uugali mong yan. Hayaan mo na kasi ko. Pumasok na ang binata sa kanyang kwarto. Padabog pa nga niyang isinarado ang pinto. Kasunod nun ay napahawak sa dibdib ang matanda. Mabuti na lang naroon ang kanyang anak para alalayan siya. Hindi ko na talaga nagugustuhan ng tabas ang dila ng apo ninyo. Kapag hindi siya makisama para sa pagkuha ng alahas, pasensyahan tayo maha, ipadadampot ko yan. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko dyan sa pamangkin mo. Hindi na ako pinakikinggan. Ang tigas na ng ulo. Tawagan niyo na kasi si kuya eh. Baka sakaling takot pa rin siya kay kuya kahit ganyan na yan. Ano na bang magkagawa ng kuya mo? Alam mo naman kung paano niya itrato si Joseph. Nakikita ko naman kung paano niya ipamuka na pagkakamali lang yung bata. Hindi niya nga itinuturing na anak niya. Kung tutuusin, nasa edad na si kuya nung naging anak niya si Joseph. Pero sa halip na maging responsable, iniwan niya sa inyo para magbuhay binata. Halos kasing edad ni kuya nung si Joseph nang iwan niya sa atin eh. Ma, 17 pa lang ako. Ako na nag-aalaga sa kanya. Ilang taon na ako ngayon. Matagal na rin na hindi kinukuha ni kuya ang responsibilidad niya. Kung nabubuhay lang si Papa, hindi magiging ganito kagulo dito sa bahay. Hindi papayag yun na hindi magpakalalaki si kuya. Gagawa ako ng paraan para makapag-usap sila. Sana naman makinig siya. Napapagod na ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang alagaan siya kapag patuloy sa ganito. Sabi ko naman kasi sa'yo, Ma, sa amin na kayo tumira. Ang hirap nyo rin kasing kausapin eh. Bahay ko ito. Marami akong gamit dito na galing pa sa tatay mo. Ano na lang ang mangyayari dito kung iiwan ko?
Tingin mo maiiwanan ko ito sa pamangkin mo? Ganyang hindi na siya marunong makinig at magbigay importansya sa mga gamit ko. Ay baka pagbalik ko wala na akong babalikan. Ako na pong kakausap kay kuya. Baka naman puntahan niya. Ay hindi, kailangan niyang puntahan ang anak niya. Kinausap nga ni Beatrice ang kanyang kuya. Lumuwas pa galing sa kabilang probinsya ang ama ni Joseph nung nalaman niya ang pinaggagawa ng anak sa ina. Sa halip na kausapin ng masinsinan, sinigawan at pinagsalitaan nito ng masasakit na salita ang anak. Sinabi nitong sana ay hindi na lang ipinanganak si Joseph. O kaya noong bata pa ito ay ipinamigay na lang siya sa ibang kamag-anak. O kaya ay hinayaan na lang bitbitin ng kanyang ina. Bahala na lang daw sana siyang naging palaboy sa kung saan, kesa alagaan pero walang modo. Alam mo kahit kailan, hindi ko rin namang ginustong ikaw ang maging tatay ko. Tingin mo ba proud akong sabihing anak ako ng isang pabaya at walang kwentang tao? Na ano, isa akong anak ng isang palamunin din na umaasa sa asawa niya na pagkatapos niyang buntisin ng isang 18 years old, iniwan niya na sa nanay niyang anak niya dahil takot siya sa responsibilidad. Takot siyang magpakalalaki. Ngayon ako pa nakakaya. Nasaan ako ngayon kung hindi inaako ni Lola ang kapabayaan mo? Ikaw ang gumawa ng mali pero sila tita naglilinis ng kalat mo. Kaya mas basura ka pa sa akin. Kaya ka siguro hindi pinakasalan ng nanay ko eh. Kasi nakita niyang wala siyang magiging kinabukasan sa'yo. Ang mali lang na damay ako. Ano, sasapakin mo ako? Sige, tuloy mo! Agad namang napatakbo ang matanda matapos na makitang umaamba ang anak na sasapakin si Joseph. Di ba yan lang ang kaya mong gawin? Kasi wala kang ibang alam gawin kundi ang manakit kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo. Ganyan mo lang naman napapakita ang pagiging tatay mo sa akin eh. Pero ang responsibilidad mo sa akin, ang bilis mo lang kalimutan. Para kang walang anak. Kasalanan ko ba naglandi ka ng hindi ka pa handa? Nanangati ka? Naghanap ka ng kakamot dyan. Kung hindi mo sana inuna ang kati mo, wala ako ngayon dito. Iniwan mo ko kina Lola nang hindi mo iniisip kung kailangan ko ba ng tatay. Tapos pupunta ka lang kung kailan mo gusto? Kapag may kailangan ka? Kapag wala kang pera o kapag may uutos ka sa akin? Kapag kailangan mo nang aayos ng bubong nyo? Ganun na bang maging ama ngayon? Tapos isang araw pupunta ka dito, dala-dala ang anak ng ibang babae, tapos sasabihin mong anak mo at yung magiging asawa mo? Ako na sarili mong anak, hindi mo nagawang alagaan. Samantalang ibang bata, masaya ka pang buhat-buhatin. Walang iya. Putya naman oh. Sana nga iniwan nyo na lang ako kay mama eh. Baka hindi niya ako ngayon inaayawan kasi ikaw ang kinalakihan ko. Bakit ba sa tuwing nagkikita kayo laging may gulo? Mag-ama kayo. Kung kayang pag-usapan niyo na maayos. Yung anak mo kasi na yan, walang ibang ginawa kundi ang ipamukha sa akin na isa lang ako sa pagkakamali niya. Isisisi niya ang lahat sa ibang tao para lang masabing malinis siya. Galit na galit ang ama ni Joseph. Para maiiwas ang kanyang sarili na makapanakit, kusa na lang siyang umalis. Si Corazon naman ay nakaharang pa rin sa kanyang apo. Isa ka pa! Sumbong ka ng sumbong! Ano ba magagawa ng anak mo? Natutuwa ka bang sa tuwing darating ang anak mo, sasaktan ako? Bakit hindi na lang ikaw ang manakit sa akin? Ayaw mo madumihan niyang kamay mo? Bakit pa kasi nagkaroon ka ng ganyang anak? Kung hindi ka sana nagkaroon ng ganyang anak, wala ako ngayon. Hindi ka mahihirapan. Huwag lang ibang taong sisihin mo. Sisihin mo pati ang sarili mo. Hindi ako nagsisising naging apo kita kung yan ang iniisip mo. Kung mag-uusap lang sana kayo ng tatay mo ng maayos, wala naman akong magiging problema. Iwasan mo naman sana ang puro pagsagot. Tatay mo pa rin siya. Kahit na may naging kasalanan siya, hindi pa rin maalis ang katotohanan na tatay mo siya. Sana nga hindi na lang siya naging tatay ko. Mabuti pa kayo eh. Kaya niyo akong alagaan at tiyagain. Ang kapal na mukha niyang sabihan ako ng kung ano-ano. Samantalang hindi naman siya naging tatay sa akin. Alam mo palang kami ang nag-alaga sa'yo. Pero nakakayang bastusin mo kami at hinahayaan mo rin kaming bastusin ng ibang tao. At kahit ang tita mo hindi mo na ginalang. Sa lahat ng tita mo, siya lang ang natatanging nagtitiis sa'yo. Madaldal kasi siya eh. Masama ba ang gawin niya yon? Ikaw na rin na nagsabing mas naging magulang pa siya sa tatay mo. Walang magulang na hindi pagsasabihan ng anak na nagkabali.
Binabalik mo lang sa akin yung mga nasabi ko eh. Para naman napakalayo ng agwat ko sa kanya. Sa susunod kasi ayusin niya magsalita sa akin. Kahit anong isipin mo, tita mo pa rin siya. Hindi mo siya kasing edaran dahil mas matanda pa rin siya sa'yo. Hay nako, hindi ko na alam anong sasabihin sa'yong bata ka. Kapag nagpunta dito ang tita mo, humingi ka ng tawad. Alam mong mali ka, tanggapin mo yon. Para saan pa? Para sermonan na naman ba ako? Ayoko nang marinig na kasama mo pa ang mga bago mong kaibigan. Maghanap ka naman ng maayos na kaibigan, Joseph. Tumatanda ka na. Basagulero, lasinggero, tambay at walang ginagawa. O tapos ngayon, ano tong nababalitaan ko? Nagda-drugs ka? Saan mo gustong pulutin? Sa bilangguan? Kaya mo ba ibinentang lahat ng alahas ko? Alam mong importante sa tita mong emerald na alahas ko. Bakit pati yon pinakialaman mo? Oo na nga, di ba? Huwag mo na akong daldalan. Naging matigas pa rin talaga si Joseph. Ilang araw pa ang lumipas, may nakarating na balita kay Corazon tungkol sa pinaggagagawa ng kanyang apo sa labas, kasama ang mga barkada niya. Nanggugulo raw sila sa iba't ibang mga bahay at naninira ng mga halaman, kaya nag-abang ang matanda sa pag-uwi ng kanyang apo. Pero naiinip na siya, kaya hinanap niya ito. Nung makita niya ay pinauwi niya. Naroon pa naman ang mga barkada ng binata, kaya napahiya siya sa ginawa ng kanyang lola. Ano bang ginawa mo, ha? Pinahiya mo ako doon sa mga tropa ko. Hindi ka rin kasi makaintindi. Sinabi ko na nga sa'yo, uuwi naman ako, di ba? Ganun bang gusto mo? Maging katatawanan ako? Bakit ba hindi mo balayuan ang mga lalaki na yon? Ang dami kong naririnig na balitang tungkol sa kanila. Natatakot lang ako sa buhay mo, apo. Baka madamay ka lang sa kanila. Magbago ka naman sana. Bakit kasi ang hilig mo makinig sa chismis? Kwento lang yun. Wala namang patunay na may ginawa kami mali, di ba? Gumagawa na nga ako ng paraan para may mapagkakitaan eh. Ganyan ka pa? Ikaw matanda ka, kung wala nga ibang pinagkakaabalahan, pumunta ka na dun sa anak mo. Hindi naman kita kailangan eh. Pati mga kaibigan ko pinakikialaman mo pa. Gusto mo lahat ng gusto mo susundin ko. Nilayuan ko na nga yung iba eh. Eto ka na naman ngayon. Ayaw mo ba makita may iba akong kasama? Magdusa ka dahil hindi pwedeng sa'yo lang tatakbo ang buhay ko. Gusto mo ikaw lang lagi kasama ko eh. Palibasa ang lungkot ng buhay mo. Nandito ka sa pamamahay ko. Kausapin mo ko na maayos. Matuto kang rumespeto. Hindi porket ilang beses ako hindi nagsalita tungkol dyan sa pananagot mo. Ayos na sa akin na ginaganyan mo ko. Saksak mo sa baga mo tong bulok mong bahay. Bagay na bagay ka rito. Tutal kasing tanda mo naman to eh. Tingin mo talagang gusto kong tumira dito? Paalamunin ka lang naman ng mga anak mo eh. Tarantadong matandang to. Ipagmamalaki mo pa tong bahay mong bulok. Ayusin mong pananalita mo. Apo lang kita. Pinalaki ba kitang ganyan? Yan lang bang natutunan mo dyan sa mga bago mong barkada? Lumalala ka na, Joseph. Pinagsasabihan kita para sa ikabubuti ng buhay mo at hindi yon para sa akin. Gusto mo ba talagang mapariwara ang buhay mo? Malaki ka na. Dapat alam mong tama at mali. Saan ka nalang pupulutin kapag wala na ako? Mag-isip ka naman. Ako na lang ang nag-aalaga sa'yo. Babastusin mo pa ako ng ganito. Sinabi ko bang alagaan mo ko? Hindi ba ikaw lang naman na nagpupumilit pa rin dito ako tumira? Ano ba inaasahan mo sa akin? Makapagtrabaho ako at maging maayos na tao? Bakit? Tingin mo naman sa'yo mapupunta ang kikitain ko? Mukha ka lang naman pera eh. Meron ka pang nalalaman para sa ikabubuti ko. Eh alam ko naman gusto mo lang suportahan kita eh. Bakit? Kulang na ba ang pinapadala sa'yo ng mga anak mo? Sige, kung ganyan rin palang iniisip mo, sumama ka na sa tatay mo o sa kahit sinong gusto mo. Baliwala rin naman pala ako sa'yo eh. Huwag kang uuwi dito para isisi sa akin ang mga maling desisyon mo sa buhay. Binuhay kita, inalagaan, tapos ganyan lang ang isusukli mo sa akin. Sige, tignan natin kung totoong kaya mo ang sarili mo. Ang kapal ng mukha mo, samantalang pinapadalang ka naman ng tatay ko.
Wala akong dapat maging utang na loob sa'yo. Pasalamat ka nga at sa'yo ko naiwan. May nakukuha kang pera. Ipagmamalaki mo yung ginagastos mo sa akin. Magmula ngayon, wag mo na akong papakialaman. Baka gusto mo maputol sustento mo sa tatay ko. Pag ako hindi nakapagtimpi sa'yo, makikita mo. Tingin mo ba talagang pinapadalhan ka pa ng tatay mo, ha? Matagal lang hindi nagpapadala ang tatay mo. Isusumbat mo sa akin ang kakarimpot na padala ng tatay mo sa akin noon? Tingin mo'y sapat yun sa pang-araw-araw mo? Sa'yo palang kulang na yun. Ganyan mo ako pagsalitaan. Ayaw ko lang magalit ka ng sobra-sobra sa tatay mo kaya hindi ko sinabi sa'yo. Tumigil ka sa pagpapadala ang tatay mo. Halos 10 taon na. Pasalamat ka sa tita mo dahil kahit anong mangyari, sinusuportahan ka pa rin niya. Kahit matapos mo siyang sagot-sagutin, sa ganyang ginagawa mo, tingin mo may magtitiis pa sa'yo? Hindi ko alam kung saan mo napulot yung ganyang pag-iisip. Kung saan mo nakuha ang ganyang pag-uugali. Pasaway ang tatay mo pero ni minsan, hindi siya naging bastos sa magulang niya. Hindi mo na kailangan magtiis. Total wala naman akong binibigay sa'yo kundi sakit ng ulo, di ba? Hayaan mo, babayaran ko lahat ng ginastos mo sa akin. Di ba yun lang naman ang gusto mong marinig? Hindi ka lalabas. Dito ka lang. Nagbatigas pa si Joseph, kaya nasaktan niya ang kanyang lola. Hindi na siya lumingon kahit na nasa sahig na ang matanda. Wala naman siyang pakialam sa kanyang lola. Mabuti na lang ay may mga kapitbahay sila na nagdala sa ospital sa matanda. Kaya nung nalaman ni Beatrice ang dinanas ng ina, galit na galit ito. Hindi niya pinaalam sa ina na lumapit siya sa mangkukulam para lang maparusahan ang kanyang pamangkin. Hindi na nila ito madadala sa maayos na pakiusapan. Matigas ang ulo, kaya dapat na itong parusahan. Ilang araw na hindi nakauwi si Corazon dahil nasa ospital siya, kaya si Beatrice ang umuuwi sa bahay para mag-asikaso roon. Habang nagluluto siya, umuwi si Joseph. Grabe, sakit ng leg ko. May stiff neck yata ako. Anong pagkain? Pagkain to ni Mama. Wala kang pagkain dito. Grabe ka naman sa akin. Di mo man lang ako mabigyan dyan. Dami naman yan niluluto mo. Mauubos nyo ba yan lahat? Huwag kayong suga pa. Hindi talaga kita bibigyan. Kapal naman ang mukha mo, di ba? Tabi nga dyan. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa ospital si Mama. Kung hindi ka lang naging masamang apo sa kanya. Alam mo, sa mga ginagawa mong ganyan, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa future mo. Bakit ba lagi kayo nag-aalala sa future ko? Kung ako nga, hindi ako nag-aalala eh. Huwag mo akong pakialaman. Gusto ko to. Buhay ko to. Ako lang dapat ang masusunod sa mga desisyon ko. Sa bagay, tama ka nga naman. Bakit nga naman kami mag-aalala sa future mo, ano? Hayaan mo na. Buhay mo naman yan eh. Kukunin ko na si Mama. Kaya dito ka na muna mag-isa sa bahay na ito. Pero sa susunod na linggo, kukunin ko ng mga gamit dito. Tapos susunod na buwan, ipagigiba ko na tong bahay. Saan naman ako titira ha? Aba, malay ko. Matanda ka na. Kaya mo ng sarili mo. 23 nga ako nung nakabili na ako ng bahay ko eh. Bahala ka na dyan. Maghanap ka ng kaibigan mo magpapatuloy sa'yo sa bahay nila. Hindi ka namin kargo. Gusto mo dun ka sa tatay mo. Wag lang sa amin. Dahil baka mapaagang buhay ng nanay ko dahil sa konsumisyon niya sa'yo. Grabe rin naman yung ugali mo eh no? Napakasama mong tao. Ganyan ka ba talaga ha? O parehas lang tayo. Ipinapakita ko lang sa'yo kung ano yung dapat. Wala ka namang pinakikinggan sa amin eh. Buhay mukha mo yan, di ba? Harapin mo yan mag-isa. Hindi nagbibiro si Beatrice dahil kahit na ayaw ng kanyang ina, wala itong nagawa. Hindi kasi makabangon ng matanda. Munti ka na itong mamatay. Kung hindi lang daw ito nadala agad sa ospital, baka wala na itong buhay. Kaya galit na galit si Beatrice. Noong nakuha niya na ang mga gamit, walang natira na kahit na ano para kay Joseph. Ang gamit na lang niya ay ang mga damit niya. Anak ko, huwag mo nang ibenta yung bahay at lupa natin. Alam mo naman kung gaano yung kahalaga sa akin, hindi ba?
Alaala sa akin yun ng papa ninyo. Hindi ko naman yun ibebenta, ma. Sinabi ko lang na ipagigiba ko. Pero kinuha ko lang talaga lahat ng gamit mo doon para walang maiwan na kahit na ano doon sa apo mo. Nakakaawa naman ang apo ko. Ikaw talagang may kasalanan, ma kung bakit siya ganon. Ikaw yung kasama niya, tapos sinotolerate mo siya. Hindi pwede yung ganon, ma. Hindi niya magagawang harapin ang sarili niyang buhay kung hindi mo siya hahayaan na mag-isa. Matuto siya. Hindi pwedeng habang buhay kanyang babastusin. Kasi kung hindi kanya kailangan, kami kailangan ka namin, ma. Sinubukan ni Beatrice na dumalaw sa kanyang pamangkin para lang makita kung ano bang ginagawa nito. At para na rin makita kung ano ang naging epekto ng kulam kay Joseph. Grabe ang sakit talaga. Hindi na gumaling-galing tong stiff neck ko. Siguro ganti yan ng langit sa'yo dahil napakasama ng ugali mo. Pwede bang tumahimik ka? Sakit! Nakita mo na? Walang-wala ka na nga, tapos nasasaktan ka na, pero anong ginagawa mo? Panay ka pa rin sagot, no? Bakit kaya leeg pa? Dapat pala dila mo na lang yung naparusahan. Para maputol, ganon. Kung nandito ka lang para makita ako nasasaktan, umalis ka na. Lintik! Wisit naman talaga. Animal, hindi pa matanggal tong sakit na to. O ano, may lilipatan ka na ba? Gigibain na tong bahay ha? O saan kanyang pupunta? Isang linggo pa lang na hindi mo kasama si lola mo mukha ka ng pulubi. Ano, hindi ka na ba makakain na maayos? O paano? Wala naman kasing nag-aalaga sa'yo kundi ang lola mo lang. Tapos sa lahat pa ng tao, siya pang sinasagot mo. Kaya ko ang buhay ko. O sure ka na ba? Ay di lumayas ka na pala dito. Hindi ka ba naawa sa akin? Kada gagalaw ko sobrang sakit ng leg ko. Kapag nakahiga naman ako, mas lalong sumasakit. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko Bakit naman ako maaawa sa'yo ha? Sa nanay ko nga hindi ka naman naawa, di ba? Okay lang yan. Ganyan talaga mga swail na apo. Kapag bastos ka sa nakatatanda sa'yo, may kaparusahan talaga. Mukhang hindi naman yan gagaling agad. Lalo na kung bastos ka pa rin. Ilang araw pa ang lumipas, nababalitaan na lang ni Beatrice na laging araw iniinda ni Joseph ang sakit ng kanyang leeg. Hindi raw ito gaanong makalabas ng bahay dahil hindi siya makagalaw. Walang kaibigang tumutulong sa kanya. Wala ring kahit na sinong kamag-anak ang naaawa sa kanya. May pera si Joseph at yun na lang ang tinitipid niya para kahit na paano makakain siya. Dahil siya na lang mag-isa sa buhay, hindi niya alam kung paano siya kikilos. Wala siyang alam dahil lahat ay inaasa niya sa kanyang lola noon. Anak ko, punta ka sa pamangkin mo. Tapos bigyan mo naman siya ng pagkain niya doon. May ulam akong itinabi. Hindi ko yun kinain para ibigay mo na lang sa kanya. Sige na, kawawa naman siya doon. Tapos mag-isa lang siya sa bahay. Yan ang problema sa inyo, ma. Kaunting paawa lang ng apo mo, awang-awa ka naman na kaagad. Hayaan mo siya. Dapat matuto na siyang kumita ng sarili niyang pera. Masakit ka raw ang leeg niya. Hindi nga siya makakilos ng maayos. Tulungan mo lang naman sana siya. Sige na, anak ko. Huwag mo na muna ang kausapin yan ha. Naaalala ka lang naman nun kapag walang-wala na siya Sabi niya hindi kanya kailangan, di ba? O panindigan niya. Hindi yung ganyan na nahirapan lang siya, tatakbo na siya sa'yo. Galing naman niya. Nung ikaw nga muti ka nang mamatay, wala naman siyang pakialam, di ba? Bahala siya. Ilang beses na nakiusap si Corazon sa kanyang anak na tulungan nga si Joseph, pero ayaw ni Beatrice. Kahit pa sabihin na naaawa siya sa pamangkin, hanggat hindi niya ito nakikitang nagbabago at nagsisisi, hindi niya ito tutulungan. Isang beses pa, sinadya ni Beatrice na pumunta sa bahay kung nasaan si Joseph. Mukhang hindi pa siya nakikita, pero dinig na niyang umiinda ito. Sakit talaga ng leg ko. Pati ba naman pagkilos dito sa bahay hindi ko pa magawa? Bakit ba ganito ang nangyayari sa akin? Bakit ako pa? Hindi naman dapat ganito ang buhay ko kung hindi dahil sa walang yan tatay ko na yun Buwisit sila lahat.
Ang sakit. Kahit na anong hilot ko, hindi naman to gumagaling. Mas lalo pa yata lumala eh. Ayoko na. Grabe. Kahit konting lingon lang hindi ko magawa. Hindi nagsalita si Beatrice pero nakagawa siya ng ingay kaya agad na napalingon si Joseph. Napamura naman ang binata dahil sa biglaan niyang paglingon na halos magbigay ng kilabot sa buo niyang katawan. Sobrang sakit kasi ng nararamdaman niya. Buisit, ano bang ginagawa mo rito? Ang sakit tuloy ng leg ko. Bigla akong lumingon eh. Aray ko, grabe, aray. O, hindi ko naman sinabing lumingon ka kaagad, di ba? Ang laki ng pinayat mo, ah. Ano, di mo na kaya, no? Wala kang pakialam. Tingnan mo, hirap ka na sa buhay at nasasaktan ka na, pero ganyan ka pa rin makipag-usap sa akin. Bastos ka pa rin. Wala ka naman ding may tutulong sa akin, di ba? Aray, sakit talaga. Paano mo naman nasabi na wala akong may tutulong sa'yo, ha? Ang taas kasi ng pride mo. Hindi ka marunong tumanggap ng sarili mong pagkakamali. Alam mo, mahihirapan ka sa buhay mo. Wala kang ibang gagawin kundi ang sisihin ang tatay mo. Bakit? Totoo naman ah. Totoo naman na nagkulang at nagkamali ang tatay mo. Pero hindi niya hawak ang buhay at kinabukasan mo. Ikaw na ang may kasalanan kung bakit ganyan ka. Inalagaan ka namin, minahal ka namin, pero ikaw ang pumili ng landas mong ganyan. Ano, ngayon nahihirapan ka. O nasa na mga kaibigan mo? Wala naman, di ba? Lalapit ka pa rin sa lola mo. Yung lola mo na munti ka na mamatay ng dahil sa'yo. Sama ng ugali mo. Sa totoo lang, kung may masakit man sa'yo ngayon, kulang pa yan. Sakit lang naman ang leeg yan eh. Palibasa hindi mo alam kung ano yung masakit at anong klaseng sakit. Hindi mo nga inalam kung gaano kasakit sa lola mo yung pinaggagawa mo sa kanya, di ba? Kaya tandaan mo, Joseph, lahat ng nangyayari sa'yo, deserve mo yan. Lahat yan parusa sa'yo dahil sa kasamaan ng ugali mo. Hindi habang buhay, may lola kang malalapitan kapag nagigipit ka. Hindi lahat ng tao mamahalin ka kahit masama ang ugali mo. Hindi lahat ng kamalasan mo sa iba mo isisisi. Ang tanda mo na. May utak ka na. Dapat alam mo sa sarili mo kung anong tama at mali. Hindi ka sasamahan ng mga barkada mo sa hirap dahil hindi ka na nila kilala. Walang ibang sumama sa'yo kundi ang lola mo. Pero ano bang ginawa mo, ha? Pinapasama mo palagi ang loob niya. Umalis ka na rito. Aalis talaga ako. Sinasabi ko sa'yo, hanggang sa susunod na linggo ka na lang dito. Kailangan mo nang umalis. Bahala ka na paano bubuhay ng sarili mo. Malaya ka na. Total yan naman ang gusto mo. Hindi na kumibo si Joseph dahil hindi naman niya alam kung anong pwede niyang sabihin. Ilang araw pa ang lumipas na nahimik siya. Wala siyang nilapitan. Wala siyang kinausap. Ang balita lang na nakukuha ni Beatrice ay may sakit pa rin si Joseph. Masakit pa rin ang leeg nito na lagi niyang iniinda. Hindi na gumaling-galing. Madalas daw na naririnig ng mga kapitbahay ng binata na halos maiyak na siya dahil nga sa sakit ng kanyang leeg. Pinabayaan na lang din muna siya dahil kailangan niyang makita kung bakit siya pinahihirapan ng ganon. Hindi lang basta pagganti, kundi pagbukas sa kanyang kaisipan. Hanggang sa dumating ang isang araw na umuwi si Beatrice galing sa trabaho at nakita niya si Joseph na lumabas sa kwarto ni Corazon. Akay-akay niya ang matanda. Teka lang Lola, ang sakit po talaga ng leg ko eh. Aray ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo na akong akayin eh. Ang sabi mo po kasi gusto mong lumabas, di ba? Ayan, kaya nga po tayo naglalakad palabas. Pero wag lang po kayo ganong kumapit sa leg ko. Aray. Ay, pasensya ka na, apo ko. Teka, saan ba ako kakapit? Ayaan mo, malapit naman na tayo. Ako na, umakbay ka sa akin, ma. Ayun, buti na lang nandito si tita. Ang sakit ng leg ko talaga. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Sabi niya mag-uusap daw kami.
May sasabihin siya sa akin. Dito mo na lang ako iupo. Oh, ayun. Ay, salamat. Sige na. Iwan ko na muna kayong dalawa. Hoy, ikaw. Huwag mong pasasamain ang loob ng mama ko, ha? Pepektosan kita dyan. Natawa si Joseph, pero natigilan lang siya dahil sumakit ang kanyang leeg. Malamig ang hangin sa labas ng bahay kung saan nakaupo si Corazon at ang apo. Tahimik, kaya magandang oras para sa magiging pag-uusap nilang dalawa. Lola, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero gusto ko mag-sorry sa'yo. Sorry po, La. Ang dami ko talagang nagawang mali sa'yo. Totoo ba yan? Aray ko. Bigla-bigla sumasakit ang leg ko. Pero, opo, La. Totoo po itong sinasabi ko. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako nanghihingi ng pera. Hindi ako nagpapaawa. Kasi nitong mag-isa ako. Tapos kung ano-ano pong sinabi sa akin ni tita. Doon ko lang po napagtanto na mali pala talaga ako. Sorry po kung ang bastos ko. Sorry po kung naisanla ko yung mga alas nyo. Ito na po yung papel. Hindi ko po talaga tinapon. Nagsinungaling lang ako. Sana po mapatawad nyo pa ako. Tingin mo ba hindi kita mapapatawad? Kung alam mo lang paano ko bulig-ligin ang tita mo para lang kunin ka o kaya'y alagaan ka. Kaso lagi niyang sinasabi sa akin hindi ka na bata. Tama naman po si tita. Hindi naman na po talaga ako bata. Hindi lang talaga maayos ang pag-iisip ko. Ang dami kong sinisisi bakit ganitong buhay ko. Tapos ako naman talaga yung dahilan bakit ganito ako eh. Hayaan niyo po, La. Kapag po nagkaroon ako ng magandang trabaho, babawi po ako sa inyo. Pupunta po tayo dun sa lagi natin pinag-uusapan. Sa Batanes po. Kaya magpalakas po kayo ha. Kasi naghahanap na po ako ng trabaho. Nako, huwag mo na akong intindihin, apo ko. Kaunti na lang naman ang ilalagay ko sa mundo. Sarili mong pangakuan mo ng magandang buhay. Sarili mo dapat ang isipin mo muna. Sobrang saya ng puso ni Corazon nung mga araw na yon. Sa wakas ay narinig at ramdam na rin niya mula sa apo ang nais nitong pagbabago. Nagtawanan silang dalawa. Nagbalik tanaw sa masasayang bagay lang. Nung kinahapunan, bago umalis si Joseph, kinausap muna niya ang kanyang tita. Aray! Alam mo na nga na masakit ang leg ko, binatuka mo pa ako. Ang sakit naman nun. Ganti ko na yan sa'yo. Hay, dami kong inis at stress sa'yo, no? Sorry na nga, di ba? Sus, baka paraan mo lang yan. Alam ko na huli mo ang kilitin ni lola mo. Konting paawat, sorry mo lang sa kanya mapapatawad ka na nun. Favorite ka kayang apo. Wala, totoo nga ang sinasabi ko. Magbabago na nga talaga ako. Okay, sige. Tignan ko na lang. Huwag mo munang ipag-iba yung bahay ha. Magpapagaling muna ako. Hindi kasi ako makakapasok dun sa construction eh. Nagsimula ako nung nakaraan kaso di ako makakilos dahil sobrang sakit talaga ng leg ko. Pero sabi sa akin kapag magaling na raw ako pwede na ako magtrabaho. Bali hanggang sa may sahod na ako at pwede na ako magbayad ng upahan, saka na lang ako aalis dun sa bahay. Tapos ipag-iba mo na kung yun ang plano. Sige, pwede naman. Ikaw nang bahala. Liga nga at papektos ako. Ha? Aray! Dahil gustong bigyan ni Beatrice ng pangalawang pagkakataon ang pamangkin na magbago, pinatanggal niya ang kulam. Walang ibang nakakaalam ng ginawa niyang yun, pero mukhang wala rin namang nakahalata. Mabuti na lang din at nakikitaan niyang nagbabago na nga si Joseph. Nung kahit paano hindi na sumasakit ng malala ang leeg, nagtrabaho na ito. Pumasok siya sa sinasabi niyang may ginagawang bahay. Pinabayaan muna nila. Hanggang sa tumutulong na si Joseph sa pagbili ng gamot ng kanyang lola. Kapag wala siyang pasok ay binibisita niya ito. Naging malaking tulong din yon para umayos ang kalagayan ni Corazon. Isang araw, walang pasok sa trabaho si Beatrice. Binisita niya sa bahay ang pamangkin. Oh, bakit nag-e-empake ka naman dyan? Lilipat na ako ng bahay.
may nakita akong bed spacer nasa 1K lang. Diyan lang naman yun. Wala naman akong gamit gano kaya pwede na ako ron. Diba sabi ko sa'yo na pansamantala lang ako habang wala pa akong trabaho. Kaya ko naman na siguro yun monthly. Hindi na. Huwag ka na muna umalis dito. Ha? Bakit? Akala ko ba ipapagibaan nyo na to? Siyempre, hindi yun totoo, no? Bahay to ni Mama. Tapos dami niyang alaala dito. Lalo na pinatayo nila to ni Papa. Huwag ka na umalis dito. Basta alagaan mong maigi tong bahay, ha? Totoo ba? Oo nga. Tsaka baka bumalik na si Mama dito. Ang ligalig doon sa bahay. Miss na raw niya itong bahay. Malamang, ikaw naman talaga ang miss na miss nun. Kaso baka hindi mo maalagaan yun, ha? Aalagaan ko si Lola. Kailan siya lilipat? Para tutulong ako maglipat ng mga gamit. Next week sana. Pero uunahin na muna yung mga gamit. Sige, sakto yun kasi next week ko pa maipapakabit yung kuryente. Naputulan nun, di ba? Kasi pabigat at palamunin lang ako. Ngayon may hindi na, no? Oo nga pala. Nakausap mo na papa mo? Opo, okay naman na kami. Nagsorry ako. Tapos ayun, nagsorry din naman siya. Sana nga, okay na talaga kami. Ang dami ko pang babaguhin sa buhay ko. Okay lang yan. Bata ka pa. May panahon ka pa para makapagsimulang muli. Basta ha, sinasabi ko sa'yo, huwag ka na makikipagbarkada ulit doon sa mga basagulero mong tropa nun. Oo naman, nagbabago na nga, di ba? Aray, bakit mo na naman ako binatukan? Wala. Check ko lang kung totoo ba ito at hindi pa naginip. Nagtawanan lang silang dalawa at nagbiruan. Magaan na ang pakiramdam ni Joseph. Doon niya lang din napagtanto na mas masaya pala ang ganong buhay kaysa sa buhay na ginagawa niya noon, na puro barkada. Ibang kalayaan na nagdala sa kanya sa kapahamakan. Mabuti na lang din ay nagbago siya. Natuto siya sa mga pagkakamali na minsang inakala niyang tama. Naging maayos sila ng kanyang ama. Nakasama niya rin ang mga kapatid niya, lalo na kapag bumibisita siya roon. Hindi katulad noon na tuwing magkikita sila ng ama ay lagi na lang silang nag-aaway. Nung bumalik na rin si Corazon sa bahay nila, naging maalaga na ang kanyang apo. Lagi itong atat umuwi para makasama siya. Mas lalong sinusulit ni Joseph ang mga oras na kasama niya ang kanyang lola. Bumabawi talaga siya, lalo pat maraming oras din ang nasayang noong mga panahong binabastos niya lang ito. Gusto niyang ipakita lalo kung gaano niya kamahal ang lola. Minsan, may mga tao talaga na hindi marunong gumalang sa kanyang nakatatanda. Nakakasanayan ang pagsagot-sagot hanggang sa akala nila'y normal na lang ang maging bastos. Hindi nila namamalayan na sa bawat salitang binibitawan, unti-unting nababawasan ang respeto. Matutong huminto at makinig. Hindi lahat ng pagtutuwid ay paninira at hindi lahat ng paalala ay pang-aapi. Ang paggalang ay hindi kahinaan, kundi tanda ng tamang pagpapalaki at malinaw na pag-iisip. Kung kaya mong ipaglaban ang sarili mo, mas kaya mong piliin ang maging mahinahon. Tandaan na ang bastos sa pinanggalingan kadalasang naliligaw sa patutunguhan. Naway wala sa inyo mga apo ko ang bastos sa kanilang mga lolo't lola. Mahalin niyo sila. Dahil hindi lahat ng tao ay nakaranas ng pag-aalaga na gaya ng ginagawa nila sa inyo. Kayo ba mga apo, may maibabahagi din ba kayong kwento tungkol sa inyong mga lolo at lola? Maaari nyo yang ibahagi sa amin. Naway may aral kayong natutunan sa ating bagong kwento.